Hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-init pero ayon sa Pag-asa, nagsisimula ng maging maalinsangan ang panahon dahil sa unti-unting paghina ng hanging amihan. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, itong mga pangginaw, mga hoodie, mga jacket, lubos-lubosin na rin yung pagsuot sa mga susunod na gabi dahil malapit-lapit na rin daw ito ibalik sa aparador. Narito ang ulat. Pebrero pa rin. Pero habang nagsipaglanta na ang mga rosas noong araw ng mga puso, tila wala nang dapat ikalungkot ang mga malalamig ang naging Valentine's Day. Ayon sa Pag-asa, bahagya na raw umiinit ang panahon. Nagsimula na nga ba ang tag-init? Hindi pa, no? Although yung ating trend ng temperature, yung minimum temperature natin is going up na, no? Nag-i-increase na siya. Pero hindi pa talaga natin masasabi na wala nang amihan. Kasi nitong huling 2 araw, biglang lumamig eh. Actually, nasa 23.6 na siya tapos biglang nag-18.2. So, ibig sabihin, handyan pa talaga yung amihan, hindi pa naman siya talaga namamatay. Bagaman hindi matukoy ng Pag-asa kung kailan darating ang tag-init, malamang sa Marso raw itong mangyayari. Opisyal nila itong idedeklara kapag wala ng amihan o northeast monsoon. At ang hanging easterlies, dadalhin daw sa Pilipinas ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Nakasanayan na ng marami sa atin na kapag hindi na malamig, nagsisimula na ang panahon ng summer. Pero ayon sa Pag-asa, ang tamang tawag ay hot, dry season. Dahil yung summer, para lang daw yan sa mga lugar na may winter. Habang unti-unti namang umiinit, payo ng isang dermatologist, alagaan daw ang balat para iwas sunburn. Hanggat maaari, gumamit daw ng sunscreen na may SPF 13 at maglagay nito kada 2 oras. Iwasan din daw magbilad mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kailangan lagi rin daw presko dahil ang dugyot, lapitin daw sa iba't ibang sakit at impeksyon. Kabila na ang pigsa at maging body odor. Pag ganitong panahon na mainit, syempre, mas moist ang ating katawan, mas pinapawisan, mas humid ang panahon, tapos konting kilos mo lang, pinapawisan ka na. So yung skin mo basically is laging basa. So dyan kumakapit ngayon ng mga bacterial infection, fungal infection. May mga medical treatment na rin daw para makontrol ang labis na pagpapawis. So Jessica, dun sa mga ayaw maging baskil o basa kilikili, meron mga temporary, may mga medical procedure. For temporary, yun paglalagay ng botox sa sweat glands, usually sa kilikili, pero good for 4 months lang yun. Meron ding mga permanent na solutions tulad ng radio frequency ang gagamitin. Pwede yan sa kilikili, sa talampakan, palad, maging sa singit. Balik sa'yo, Ma'am Jess. May bibisa pa ba dun sa napatunayan na ng milyon-milyong mga Pilipino through the years, across generations? Tawas. Nako, classic yan, ma'am. Tawas pa rin ang sa ikauunlad ng kilikili ng marami nating mga kababayan. So ito, may mga, yun nga lang sa mga ganitong mga dermatological clinics, may mga available options na rin. Pero when in doubt, pwede rin gumamit ng tawas. Ang tanong lang naman dyan sa magkano. Maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.